Powerful na palatandaan na narcissistic ang ex mo after breakup. So kapag ito ang ginawa o ginagawa ng iyong ex after ninyo maghiwalay, eto na yon. Powerful na yan na palatandaan. Marami sa inyo makaka-relate dito dahil ito ay lagi kong nababasa itong mga ganitong mga pangyayari sa comment sections ng aking mga contents. So ating gagawan ito ng analysis at nang kayo ay magkameroon ng matinding awareness tungkol dito. Ito ay makakadagdag sa inyong kaalaman. Ano to? Ito yung nagbabandera ng bagong girlfriend or boyfriend or ng bago niya immediately. Ibig sabihin, pagkatapos ninyo maghiwalay, agad-agaran siyang gumagawa ng ganito. Ginagawa niya agad ito nang walang pasintabi o walang respeto sa inyong relasyon. So itong pagbabandera na ito ay ginagawa sa social media. Ginagawa ito sa workplace. Ginagawa ito sa mga kapitbahay, mga mutual friends, even sa family ng lalaki o babae. Ipinakikilala agad sa mga kapatid. Ipinakikilala sa mga kaibigan. Kaya ang nangyayari, yung ex ay talagang matindi ang nararamdaman. Ang lakas ng psychological damage nito. Powerful ang psychological damage nito doon sa ginawa nito. So, ano yung mga laman ng mga banderang ito o pagbabanderang ito sa social media at sa mga kakilala ninyo, sa kapamilya niya? Ito yung mga laman, i-analyze natin. Kapag siya nag-post, let's say for example, nag-post siya sa social media, sa Facebook, sa TikTok, o kung saan kung Instagram man yan, etc. etc. Ito yung mga contents, super saya. Kapag nakita niyo yung post, ang saya nila, ang ligaya nila. So iisipin mo na ang worst ng kalagayan niya sa akin, pero dito ang saya niya. Ako nga siguro yung may problema. So what will happen here is magi-start ka na naman na questionin ang iyong sarili. Sisisihin mo na naman ang sarili mo. And yun yung gusto kong iparating sa inyo. We need to prevent that from happening. Yung sisihin nyo yung sarili nyo, kawawain nyo yung sarili nyo. Because here, this is manipulation. Gusto niyang magkameron ka ng psychological damage dito. Alright? Gusto niyang ikaw ay maapektuhan. And don't allow that to happen. Awareness is very important in this situation. Another one, makikita nyo na ang post niya ay merong laman na super blessed. Ano yung super blessed? Gumagamit ng mga Bible verses, ginagamit yung mga words tungkol sa faith. Sinasabi minsan na hulog siya ng langit, itong bago niya hulog ng langit, Anghel de la Guardia na nalaglag sa langit, na naging jowa niya, something like that. Something like that. Di ba? Nagiging ang datingan is grandiosity, may hallucination na may ambience of hallucination, di ba? Para nakaadali to ng ng hallucinogen something like that. All right, another one. Mayaman ang datingan. So magpo-post yan kung may kaya o mayaman yung nadali nito. Let's say for example, high grade supply ang nadali nito, mga naka-luxury cars, may mga business, APAM or local doon sa lugar na sa ibang bansa, something like that. So what will happen then will be, ipopost niya yung kayamanan o mga gamit o sasakyan nung kanyang bago, ibabandera niya yan. Pakikita niya na mayaman ang datingan niya, mayaman ang datingan nila. Yon. Another one, soulmate ang datingan. May makikita kayo doon na mga post sa pagbabandera niya na ang datingan ay soulmate. Hindi man sakto na soulmate yung ginamit na word,
pero yung content, no, yung mensahe ng post niya ay soulmate yung bago. Kaya yung bago ay talaga namang lumulutang rin sa kaligayahan kasi pinaniniwala ito ng ex mo na siya nga ay soulmate. So bilog na bilog ngayon ang ulo nito, manipulated na manipulated. At the same time, nasa honeymoon stage eh. Nilalabaming yan. Diyan sa stage na yan, kaya nagpo-post ng ganyan. Alright, okay. Another one. Ito, matatawa kayo dito. No? Savior, ang datingan ng bago. Para bang ang datingan ay galing siya sa napakalupit na relationship at pinakikita niya o pinopost niya doon na siya ay sinagip at ngayon ay nasa mabuti na siyang kamay at kalagayan na parang ang pinararating niya, she saved me. He saved me from hell, from hellfire. Something like that. Pero siya ang impyerno. Siya ang iyong naging impyerno. Pero ngayon, pinalalabas niya na siya ay hinango ng babae o ng lalaking ito sa impyerno. No? You see, victimization. Victimization yan. Narcissistic ang datingan yan. Alright, another one. Ito, mag-iinit kayo dito. May plano na sa future. So magpo-post ngayon yan, 1 linggo pa lang kayong hiwalay, ipo-post niyan, kasama yung bago yun, ito yung mga post niya na may plano na. May plano. May plano na sa wedding. May mga post na parang tanga. Kasi may plano na wedding eh. Magpo-post doon ng ganito, ganyan, doon tayo kakasal, may mga ganun, pakakasalan kita sa lahat ng simbahan, no, sa lahat ng basilika, no? Papakasalan kita sa ganitong lugar, something like that. 'Di ba? Another one, yung mga travels, ipo-post, yung magta-travel, sasabihin pa, alam ko gusto mo makarating sa lugar na to, no? Gusto mong makita ang Eiffel Tower, ganyan-ganyan. So, ganyan-ganyan, no? So, yan yun eh. Yan ang mangyayari. Another one, business. Kung mga negosyante itong yung ex nyo, negosyante o negosyante yung kanyang naging bago. So, ipopost yung mga plano nila, yung mga business ganyan. Ipapakita na may mga plano sila na parang ang dating blessed kami, we are successful, magiging successful kami sa business, pagdating sa pagyaman, sa pera, etc. etc. Financially stable kami. Yun ang datingan ito. Alright? Another one. Last but not the least, ilang mga anak. Okay, so magpo-post yan kung aanakan kita ng kalahating dosena, magkakameron tayo ng isang team ng basketball ng mga anak, no? Isang team ng volleyball, something like that. So, yan yung mangyayari dyan, no? So, here's the catch, no? Ito yung takeaway natin dito. Kailangan maunawaan nyo na ito ay mga palabas lamang. This is for show. Para kanino to? Para ito sa kanyang ego, para ito sa iyong sufferings, para ito sa iyong psychological damage. So, wawasakin ito ang mental health mo. Ganun kasadistic ang narcissist. Kaya nga, itong narcissistic relationship or yung may tinatawag kasi sa narcissistic relationship na tinatawag na post-relationship abuse. Ano tong post-relationship abuse na to? Ito yung inaabuso ka pa rin, mental damage ka pa rin, psychological damage ka pa rin, kinokombo pa rin yung utak mo ng psychological damage kahit hiwalay na kayo. Isa ito sa mga paraan ng psychological damage or post-relationship abuse. Kasi pag nakita mo to, sabog ang uhog mo dito sa pag-iyak, talagang hindi ka makakatulog dito. Pag nakita mo yung mga post na yan na super saya nila, super blessed, mayaman ang datingan, no? So, lahat maiisip mo. Tatamaan to. So, awareness is the number 1 or the first step para ikaw ay hindi masyadong tamaan. Although you will feel the pain, you will struggle, but the most important thing is you know what is happening. Awareness is very important, is vital in this situation. Okay, so see you in my next content. I hope it helps. Bye for now.